Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Oh, naunawaan daw niya po yung galit ng taong bayan. Kanino? Number 1 sa'yo. Kasi ikaw mismo, Sara Duterte, unang-una, hindi mo masagot yung mga issue mo, 'di ba? Lalo na yung mga pa-travel mo, hindi mo masagot. Pangalawa, galit ang mga taong bayan sa pamilyang Duterte. Bakit? Kasi ang issue sa flood control, si Diskaya na rin yung may sabi, nilaglag na kayo, nilaglag na yung tatay mo, si Diskaya na yung nagsabi, Diskaya couple na po yung nagsabi, na nangyari po ang lahat ng ito noong 2016 pa. Diba? So, naiintindihan po ng taong bayan yung galit na galit po yung taong bayan sa inyo. Diba? At naiintindihan ng taong bayan si PBBM kung bakit niya ito ginagawa na nagpapaimbestiga ngayon. Dahil ang pagnanakaw, ang pagiging, lalo na si Diskaya, ang pagsarap ng buhay ni Diskaya, nagsimula sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, kaya nilaglag na kayo. Diba tinanong ni Bato si Diskaya, sigurado ka ba? Sabi, oo, sigurado. Kaya, anong sinasabi mo dyan, Sara Duterte? Ang mga Pilipino galit sa pamilya nyo, galit sa'yo. Lalong-lalo na, sa'yo din, galit. Bakit? Imbis nang mag-focus ka sa ating bansa, nag-travel ka lang. Ha? Naintindihan kita, tatay mo yun Nakulong diba? Pero syempre, wag mo naman talikuran yung obligasyon mo sa ating bansa. Wag mo naman talikuran. Kasi kailangan bayan muna, bago pamilya. Diba may ganun? Bayan muna, bago pamilya, pero anong ginawa mo? Napabayaan yung bayan, priority yung pamilya. Priority yung party-party. Priority yung mga resort na yan. Asan yung pagtulong? Nasaan? Wala po. So anyway, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po yung suportahan yung ating mga social media accounts. So maraming salamat po sa mga nag-like dyan, nag-subscribe. Ayan, so ito na, tuloy na po tayo. Sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos. Okay. Matagal ka nang nakikinig, nakikipag-usap. Pero bakit ngayon lang ito lumabas, yung flood control issue na to? Bakit ngayon lang nabuking? Bakit? Tandaan nyo, itong si Saldico, dikit kay Digong ito. Tandaan nyo itong Diskaya, dikit kay Digong ito. Lahat po nung nakadikit kay Digong, pumaldo. Lahat po nung nakadikit, si Nino Barsaga, pumaldo din. Kasi DDS yan noon. At umami naman siya na talagang nakakatanggap siya. Diba? Ayon po yan kay Nino Barsaga. Pumaldo. Basta lahat ng nakadikit sa tatay mo, Sara Duterte, pumaldo. Kaya nga tinatawag ka rin nilang spoiled brat. Spoiled brat. Sarap ng buhay ni Sara Duterte nung patravel-travel na lang. Minsan, pagdating sa dahig, babanat na lang sa gobyerno, yun lang yung trabaho niya. Alam po, yung wala man lang tayo marinig na anong bang plano ni Sara Duterte sa ating bansa. Ano bang gusto mong itulong, iambag? Meron ba? Meron ka bang gustong iambag na para naman sana guminhawa po yung mga kababayan natin Pilipino? Pero wala tuloy natin to mga pre. Ukol sa transparency, accountability. Transparency, okay. Transparency, pag may hearing, hindi ka dumarating, Sara Duterte, diba? Pinapatawag ka, ang pinapadala mo ibang tao. Dapat dumarating ka sa tamang oras. Minsan, namumove pa yung hearing. Transparency pala
O tapos mabilisan pa. Asan yung transparency dyan? Wala ka noon. Peace at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Dapat mo talagang mauunawaan dahil galit na ang taong bayan sa inyo. Sa pamilya nyo, sa tatay nyo, sa'yo, lalo-lalo na rin sa'yo. Kasi travel ka ng travel. Oh. Dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives. Huwag mo nang ipasa. Huwag mo nang ipasa yung kalukuhan nyo noon, kapalpakan ng tatay mo noon, huwag mo nang ipasa sa House. Ha? Kasi sabi ko nga, nagsimula nga yan sa 2016. Kahit si Saldi ko pumaldo ng pumaldo. Dahil dyan, nakadikit kay Digong. Oo. Diba? Yun lang, tapos. Ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang nandiyan ka sa DepEd noon. Nandiyan ka sa DepEd. Anong ginawa mo? Tulog sa pansitan. May issue pa sa laptop, diba? May issue pa sa laptop. Dahil ikaw yung DepEd secretary noon, ilang classrooms lang nagawa? Nga. Pagkakalam ko, 22 lang. kulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang. Nagsalita lang po ito para depensahan yung sarili niya eh. Kala mo naman wala din siyang kapalpakan. 'Di ba? Parang feeling niya perfect talaga siya. Minsan talaga nakakatawa na lang tong si Sara Duterte. No? Pilipino. At pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Malapit sa mga makapangyarihan dahil malapit sila sa tatay mo noon. Tama, 'di ba? O anong sabi ni Digong? Nagnakaw din ako pero ubos na. Pwede nagnakaw ka pa rin. Pero maniniwala ka bang ubos na? Sus Mariusep. Ano, higupin mo yung pera? Malaki, nasa kapangyarihan si Digong. Kaya tumpak yung sinabi mo. Ha? Tumpak yung sinabi mo na nung nakadikit itong mga taong ito sa makapangyarihan mong tatay noon, pumaldo talaga. Puno po yung bulsa. Ang taong bayan naghihirap. Pinili kong wag. Tapos, dyan sa Cebu, butas na yung Cebu eh. Nagsimula din yan sa panahon ni Digong. Dahil ang sabi ni Digong, hayaan nyo yung mga Chinese na magtrabaho dito. O pagpasok ng mga inchik dito, may sarili silang company dito. Binutas nila ngayon yung Cebu. Diba? O ngayon pa lang po, nag-react yung Cebu. Bumagsak po. Talagang katakot-takot na baha yung nangyari dyan. Dahil butas na nga po yung Cebu, sinira yung kalikasan. At okay lang kay Digong, nasirain yung kalikasan. Ganun. Basta mapaganda lang yung Manila Bay. Ganun lang. Kahit masira yung kalikasan, basta mapaganda lang daw yung Manila Bay. Pwede naman pong pagandahin yung Manila Bay. Linisin lang. Pambihira naman, no? Magsumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian. Balita ko sa next may impeachment na naman. Next year, February yata. Abangan po natin yun. Sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad. Kaisa ka sa nandidiri sa pamilya mo. Sa inyong kabastusang pinagagawa. 'Di ba? Kalukuhan pinagagawa, nandidiri ka pala eh. Kahit kami nandidiri kami sa pamilyang Duterte. Ha? Dahil talagang winasak ninyo yung Pilipinas talaga. Anong ibig sabihin ng winasak? Yung Cebu pa lang, 'di ba? Wasak na. Buhay ng mga Pilipino wasak na, 'di ba? Nang dahil sa inyo. Hindi kayo dapat nagkamali yung taong bayan sa pagboto sa inyo noon, sa pagboto sa tatay mo noon. At walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag
ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Yes. Pero deserve din namin na makita naming nananagot na kayo. Ha? Kawawa po kami. Kawawa mga Pilipino. Kayo, ang tataas ng power nyo. Kami, mababa lang. Diba? Inaapakan nyo lang. So, ang mga Pilipino, ang desisyon ng mga Pilipino, panagutin kayo. Kaya lang yun. Syukran. May pa-syukran. Anyway, yun lang naman yung video natin mga pre. At least nakita natin na ang diskaya mga pre, nilaglag po talaga. Okay? Nilaglag po ang mga Duterte. Si Digong, si Sara Duterte, nilaglag. Kasi ang corruption ay nag-start po noong 2016. Ang pagyaman po ng mga diskaya, galing po yan sa bunganga nila, nag-start po noong 2016. So, alam na, laglagan na. So, hanggang dito lang po yung ating video mga pre. Maraming salamat po sa sumama sa ating video ngayon. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. May TikTok, Facebook po tayo. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ayan. So, hanggang dito lang. Ingat. Paalam po muna pansamantala.